Mamaya na yan si Batorni. Eto muna, pag-usapan natin. Dahil kay Soto at Lacson mga kababayan, ay tila may pag-asa pa po ang impeachment sa Senado. Alam naman natin na matutuloy pa rin sa 20th Congress ang impeachment trial nitong si Sara Duterte. Subalit mga kababayan, sa mga pahayag ni Tito Soto or ni Vicente Soto mga kababayan at itong si Panfilo Lacson ay tila nagkakaroon po ng karagdagang power ang atin pong kumbaga pag-asa na manalo at makonvict itong si Sara Duterte. Bakit? Dito pa lang nakikita itong mga senador na to mga kababayan, mga ka-GP Natics ay matuturing natin na talagang non-partisan at sila ay sumusunod po ayon sa nakasulat sa ating saligang batas. Pakinggan po natin mga kababayan yung sinabi dito ni Tito Zen. Teka lang Nawala na naman. Anak ng tinap. Sandali lang guys medyo naglalag tayo. Ito pala yun. Morning po ulit, Senator-elect. Sa speaker. Okay. Yes. So, baliwala rin mo. Baliwala. Kusang gumagalaw Hindi ko naman na pinindot. Sa lugar. Morning po ulit, Senator-elect Vicente Tito Soto III, Doris at Robert po sa programang Tandem ng Bayan. Good morning po. Good morning, Tito Sen. Good morning. Good morning, Robert. Good morning, Doris. Yep, Opo. Yan. Ay, ayan nga po ang katanungan ng marami ngayon, Tito Sen. Ano na ang susunod na mangyayari? Yaman din lamang na hindi na nga po tinanggap ng mababang kapulungan yung niremand na impeachment complaint. Ano ho ang susunod na aabangan ng sambayanan mula sa Senado? Kailangan kumilos ng Senado ng yung sa lugar. Kasi in the first place, ang talagang nakakapagtaka doon. I'm speaking as a neutral would-be judge. Opo. Kongresidor, kasi yung sinasabing mag-remand, nagkaroon sila ng motion to remand. Doon muna tayo sa procedure. Sa loob ng impeachment court, meron silang ginagawang motion nung umpisa, tapos hindi ko alam kung Senate President ang nagsabi na gawin yung motion doon sa loob ng impeachment court. Kaya tumawag, nag-convene muna sila as impeachment court at saka nila ginawa yung motion. Ang nakikita kong hindi maayos yung nag-impeachment court walang motion na i-entertain galing sa isang judge sa loob ng impeachment court. Judge K. Opo. Ano motion mo? You will be ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the kaya hindi tama na mayroong motion doon. Dapat nag-motion sila as a Senate. Okay, ngayon, palagi. Okay, so ang sinasabi niya dito, mali, mga kababayan. Although, ganito kasi yan. Pag sila as a Senate, as a regular Senate, di ba? As a regular senator, bawal din silang mag-dismiss. 'Di ba kasi yun yung motion ni Bato de la Rosa to motion to dismiss the impeachment trial against Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, sabi ni Escudero, ay hindi kayo pwedeng mag-motion as a regular senator. Kailangan niyan magmo-motion kayo, kailangan mag-convene muna. So ngayon, ang siste diyan, kumbaga mga kababayan, napasunod dahil kailangan nilang mag-convene 'Di ba? Ngayon, nag-convene sila, nanumpa itong mga senador na to, tapos nag-translate na into impeachment court. Ang mali doon, mga kababayan, sabi ni Tito Soto, maling-mali na kahit na mag-file ka doon ng motion dahil hindi kayo pwedeng
mag-file ng motion doon as senator judge. Bakit, mga kababayan? Yan ay gawain lamang ng ng defense. Mga kababayan, para kasing lumalabas na kayo mismo ang tumatayong abogado ni Sara Duterte. 'Di ba? So tama na umakyat, mag-convince sila, manumpa sila, pero mali na nag-file ng motion doon kasi senator judge na sila eh. Mga kababayan, ang dapat nilang gawin doon ay magmasid. Dapat ibalanse nila kung ano yung mga ilalabas na ebidensya by both parties. 'Di ba? Ng panel of prosecutor, ng depensa. Ganun dapat. Mali na may nag-motion doon na sila ay senator judge na as impeachment court. Mga kababayan. At ang matindi pa doon, hindi pa nagsisimula yung trial. Gusto mo nang i-dismiss. Diba? Oh. Sila natin, ginawa yung motion doon sa as an impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? No. Presenta na ba ng mga prosecutors? Okay. Presenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Di ba? Bayarang another point doon eh. Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you are either counseling for the prosecution or the defense. Kasi ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification, but never to point to the acting or the prosecutor, never acting. Tama naman mga kababayan, 'di ba? Ang gawain talaga dapat ng senator judge is to question, to clarify things. 'Di ba? Hindi sila pwede yung sila mismo ang mag-initiate to tawag dito, to file a motion, especially to motion to dismiss. 'Di ba? Yan ay hihilingin talaga dapat ng defense. At yung tinatawag natin na infirmities, mga kababayan, yung questionin nila, yung nasabihin nila na merong infirmities doon sa procedure, ay mali yun. Kasi bakit kailangan mong questionin yun? Unang-una, mga kababayan, yun ay gawain ng legislative function. Pag sinabing legislative function, gawain niya ng mga legislator. Since you are already translate as a senator judge and in an impeachment court, mga kababayan, wala na kayong karapatan na magsalita ng mga bagay na ganon. Kung alam nyo pala na merong infirmities, dapat noon pa yan or dapat inamyendahan yan prior dito sa impeachment trial. Diba? Hindi yung gagamitin nyo yung toga nyo, yung robe nyo, toga? Gagamitin nyo yung robe nyo para sa mga bagay na yan. Nalata talaga kayo. Tama yung sinasabi dito ni Tito Soto. Are you counseling Sara Duterte? Ganun lang yun. Wala ka ng neutrality and impartiality. Kaya maliwanag yung political neutrality do sa paragraph 2 ng rules ng Rules of Procedures on Impeachment Kaya tumaga sa yung meron sa Constitution no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once. Pero ang tanong nun is nabasa na ba? Nakita na ba? Nasabit ba? Sinabit ba sa impeachment court already? Fast track palang nila dapat noon pinintay, pinesent yung mga articles, pinag-usapan nila at saka nila makikita, they can ascertain therefore kung sa mga documents saka evidence presented, pero at that point it's
a fact without conducting a trial or a inquiry regarding this. Like for example, kung may tumayo doon, sabihin, hindi, walang kwenta yung articles of impeachment, dismiss na natin to. Or baka meron naman magsabi, hindi, mabigat yung articles of impeachment, botohan na natin to na guilty. Correct. Di ba? Ikaw, prosecutor ka naman. Hindi pwede yun. Kaumpisa nyo pa lang eh. Di ba? So, medyo hindi maganda yung mga pangyayari. Kaya kung dinala sa House yan, ibabalik ng House. Hindi ako nagtataka na ibalik ng House sa kanila sapagkat nasasabihin ng House sa kanila, namin sinampayan dahil maayos yan eh. Hindi naman namin in-honor yung mga ibang tawag dito, ibang complaint. Ibang complaint. Pinagsama-sama namin yung isang klaseng complaint lang. Ito lang in-honor namin. At ito lang ang pinadala sa Senado. Nagtataka kasi ako kung bakit nila pinipilit i-twist yung pangyayari na questionin, i-certify, yung article of impeachment na transmit papunta ng Senate. Mga kababayan, di ba lagi nilang sinasabi na nagkaroon ng 1-year prohibition period or prohibition rule dahil meron na daw 3, bakit yung pang-4 daw ang tinanggap? Malinaw naman po sa nakasaad sa parang Article 11, section blah blah blah, nakalimutan ko yung section, na sinasabi doon na kung saan ang ruling ng 1-year prohibition rule ay nagsisimula kapag tinanggap at ito ay in-endorse, mga kababayan, ng Congress papunta po doon sa Speaker. So yung 3 na nauna, hindi naman po yun tinanggap, hindi po yun tiningnan, hindi po yun kumbaga inaccept tapos itransmit doon sa tanggapan ng ating Committee on Justice papunta sa committee, papunta dito kay Speaker Martin Romualdez. So therefore, hindi po mabibilang yon na 1-year prohibition rule. Diba? Pero alam ko naman na alam ito ng mga abogado kagaya ni Chis Escudero, kagaya ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang mga kababayan, pinipilit lang po talaga nila na gumawa ng paraan. Sabi nga dito kanina ng isang kababayan natin, teka, ang word of the day, parang talagang meron silang pinagtatakpan. Ano ba ang kanilang itinatago? Diba? Meron ba silang dapat itago at hindi mahalungkat? Diba? Baka lumabas ang kanilang mga pangalan? Ganun ba yon? Oh. Una, di ba? Yun ang isa sa mga punto ron eh. Baka nagkakamali yung iba na akala nila pag kami nag-file ng impeachment, let's say nag-file ng impeachment December 25, akala nila yun ang unang impeachment. Kaya pagka kailangan ng another impeachment 1 year after, impeachment na sinasabi na ino-honor pagka yung committee nila, kung whatever committee ng handle sa House, sinabit sa Speaker. The day that it is submitted to the Speaker, yun yung bilang na isa. Basta yung nakarating sa Speaker, submitted sa Speaker. Okay. Yes. So, baliwala lahat yung sinasabi ng mga nakaraang impeachment. Ang final dito, impeachment dito. Di ba 3 impeachment daw yun? Opo. Baliwala yung edad nun. Baliwala yun. Ang edad nung pinag-uusapan, pag pinagsama-sama or isa lang ang This AI transforms a kid's... Maliwanag mga kababayan na talagang ginugunggong lang tayo ng mga senador na to. Diba? Figure, yun. 2 impeachment na tayong gano'n. Lahat ng impeachment sa ibang bansa, gano'n. Anong bago dito? Ay, bago dito, hindi neutral yung ibang judges. Gano'n yun. Gano'n kasimple lang. So parang sa madaling pagkakaintindi ko, Tito Sen, ang may infirmity, yung Senado. Yung Senado, ang may kakulangan. Diba? At sinasabi nila may infirmity sa procedure ng impeachment trial. Mukhang sila to ang may infirmities eh. Diba? Sila yung may kakulangan. Sila yung may kabulukan. Bulok na bulok yung style ninyo na ibabalik nyo sa Kongreso para hindi matuloy, madelay yung impeachment trial. Maliwanag dito, itong si Tito Sen na naging SP din. Alam na alam niya yung procedure ng ganyan.
Bakit kayo magbibilang sa unang nag-file? Hindi yun ang binibilang. Ang binibilang, kaya nga po, di ba nung nakaraan sinabi ni Congressman Defensor, hindi pwede na kahit sino lang ang mag-file ng article of impeachment. Although lahat pwede tayong mag-file, pero hindi yun nangangahulugan na bibilangin na natin. Kasi pwede yan gamitin ng tawag dito ng receiving party or receiving end para sila po ay hindi makasuhan at ma-impeach. Let's say for example, ako mga kababayan, ako ay may kaso na sarili ko na lang, wag na kayo, baka mamaya sabihin nyo na naman, pwede mo namang gamitin yung pangalan mo, iba pa ang ginagamit mo. Okay, kunwari ako, mga kababayan, isang impeachable official. Tapos ngayon, sabihin natin Vice President ako. Dahil Vice President ako, impeachable official ako. Ngayon mga kababayan, may natutunugan ako. Okay? May natutunugan ako na may magpapile sa akin ng impeachment complaint. Okay? Meron na silang mga article of impeachment galing sa akin. Natutunugan ko pa lang ito si A. Ito yung talagang magpapile sa akin. Kaya lang, mga kababayan, ganito ang pwedeng gawin dyan. Halimbawa, kung wala pong safeguard na ginawa dyan, ang gagawin lamang, kukuha ako, mag-hire ako ng ibang tao. Uy, sige, mag-file ka ng impeachment complaint against sa akin na hilaw. Diba? Para nang sa ganon, mabilang ka agad yung 1-year prohibition rule. Tapos yung magsasampa talaga sa akin na totoo para matanggal ako ay mababaliwala dahil merong 1-year prohibition rule. Ganyan ang gagawin, mga kababayan, nung mga mauutak na impeachable official para hindi po sila matanggal or ma-impeach. Kaya po nilagyan ng safeguard yan. Kung ganyan kababaw, mga kababayan, yung sinasabi nila Escudero, maaring ganyan ang mangyayari. Kaya lang, dahil may safeguard na ginawa itong Kongreso at may ruling dyan, ang ginawa nila, lahat kayo pwede mag-file pero hindi lahat pwedeng tatanggapin. At ang pag-start ng edad or ng tagal ng impeachment complaint ay magsisimula once na ito ay tinanggap, 'di ba? Tinanggap ng speaker. Napunta sa Committee on Justice at na-transmit dito po kay kahit sino pang speaker na yan. Doon pa lang magsisimula. Kasi maraming pwedeng gumawa. Kahit sino, kahit kayo, pwede kayo mag-file ng impeachment complaint. 'Di ba? Para masira yung totoong dapat mag-file. Kaya may safeguard. Yun ang sinasabi ng mga marurunong. Kaya lang, yung nagmamarunong na nanggaling sa Senado, mga kababayan, pilit pinalilitaw na yung 3 daw, bakit hindi binilangan kaagad ng 1-year prohibition period? Dapat pag-file pa lang daw nung una, counted na daw yun. Dapat yung pangalawa, hindi na daw. Yung pangatlo, hindi na raw. Yung pang-apat, hindi na daw. Pwede. Mali. Hindi nga tinanggap yun eh. Hindi nga tiningnan yun. Hindi po inonor yun. Ibig sabihin, mahina yun. At malay ba nila kung ito ay mga pamamaraan lang para hindi maipal yung totoo, yung mga verified impeachment complaint talaga na kung saan mga kababayan ay malakas ang mga ebidensya laban dun sa impeachable official. Diba? Oh. Well, natawa ako sa sinabi mo dahil your words not mine. Ang sasang-ayunan ko is may infirmity sa ginawa. Salamat, Mark Babasa ko sa internet at dinudurog yung Senado. Wag naman. Hindi naman yung buong Senado ang ano dyan. Meron lang mga ilan.
SP tuloy dahil nasanay akong SP siya kapag kino-cover. Baka mali mo, premonition. Senator, kung merong problema doon sa naging proseso ng impeachment court nitong 19th Congress, kapag pasok ninyo, at kasi po ipinasa technically na sa inyo papasok na 20th Congress yung pagpapatuloy dyan, questionin nyo ba, magkakaroon ba ng pagbabago? At ano yung posibleng mangyari? Kasi halimbawa, pagpasok ng 20th Congress, iba na ang Senate President. Correct. O sinong upong presiding officer? Ipagpapatuloy ba nung nakaupo ngayon? O yung bago na Senate President? O back to zero? Paano kaya, Tito Sen? Hindi, as far as the Senate presidency is concerned, kung 28, yung pa rin yan, yung mga opisyal niyan, yan. Ang magbabago dyan is pag nawala yung opisyal. So, unless magkakaroon ng eleksyon. Usually kasi ganun nangyayari kapag may bagong Congress, either mag-i-eleksyon or papasa ng resolution confirming the Senate presidency of certain personality, gano'n. Yun ang pwede mangyari doon. Ngayon, pangalawa, yung articles of impeachment, yung nagsasabi na crossover at saka mayroong nagsasabing hindi pwedeng i-crossover. Pinag-aralan ko na mabuti. Winay kong pareho mabuti. Opo. Ang tingin ko noon, 60-40. Talagang pwede i-carry over eh. Pwede talaga. Oo. Ako nung una, inisip ko, hindi dapat yan. Dapat yan. Kasi hindi nila inapura. Dribble nila ng dribble. Parang basketball. Pagdating nung last second, saka pinasa. Di ba? Hindi man lang sinutik, pinasa eh. Pinasa lang. After, nung shot lang. Ibig sabihin nun, kung sa basketball, takot tumira. Bakit mga kababayan? Bakit pag tumira at naumpisahan na, ay tuloy-tuloy na. Di ba? Ayaw nilang umpisahan. Tapos na yung shot clock eh. Alam niyo na yung basket. Tumunog na. Oo, pero hindi. Pwede talaga, pwede palang at saka may isang issue na dapat ayusin. Yung presiding judge, yung presiding officer, pagka-presidente at carried ang pagka-vice-presidente, ang presiding officer in Chief Justice ng Supreme Court. Okay. Hindi ang Senate President. Basahin niyo yung Constitution. Nakalagay sa Constitution, President, ang impeachment, pag ang presidente i-impeach, dapat ang judge mag-preside ng Senado o ng impeachment court ay ang Chief Justice ng Supreme Court. Okay. Ayan ang nakalagay. Pagdating sa vice-presidente, lahat ng trabaho, jobs, and description ng job order ng vice-presidente is exactly po ng presidente. Di ba? Dahil vice-presidente siya yung kasunod eh. Opo. Okay. Sayang mga kababayan, medyo napuputol-putol kasi maganda sana yung paliwanag ni Tito Sen, pero sabi ko nga dahil hindi maganda yung kanilang reception, mayroon pa naman mga pagkakataon na maririnig natin yung kanilang pahayag kasi hindi ko masyado naintindihan yung pagkakasabi niya na halimbawa ang presidente ang i-impeach, ang uupo na presiding judge ay yung sa Supreme Court, 'di ba? Chief Justice. Tapos sa Vice President, yun, naputol. Pero bukod dito kay Tito Soto, mga kababayan, meron pang isa na kung saan ay talaga namang nagpapakita rin ng interest. Diba? Nakita ko yung kanyang interest na kung saan po ay talagang binabanggit nito, na sabi ko nga pag-asa pa rin talaga ang isa sa mga nanalo ng alyansa. Kaya sa sinasabi mo, Mikoy, natalo ang alyansa, nagkakamali ka doon. Sino ba ang mas marami? 6 o 3? Diba? Siyempre, yung 6. Alyansa pa rin ang nanalo. Sabi dito ni Panfilo Lacson, I cannot imagine a judge presiding over a case being the one to move to dismiss it. Okay? Sino ang tinutukoy niya dito, mga kababayan? Siyempre, si Bato de la Rosa. Isn't it funny to hear a judge moving to dismiss a case he himself is
he himself is trying. Mga kababayan, kayo ang nagtatry, pero ikaw na mismo ang nagdi-dismiss. Anak ng tipaklong, kumbaga, in an ordinary court, mga kababayan, para maano lang natin sa isip natin ikaw ang presiding judge. Kayo yung, kumbaga, pwedeng mag-decide kung ano ang pwedeng mangyari. Pero, mga kababayan, ikaw mismo ang humihingi, ikaw mismo ang nag-i-initiate to move. Diba? To move, to dismiss yung impeachment trial without even starting the impeachment trial yet. Diba? Without hearing anything coming from the prosecutors and also, mga kababayan, from the defense. Diba? Sabi ni Lacson, you are sitting as a senator judge, but you already have prejudgment. You haven't seen the evidence yet, but you already form a judgment and move to dismiss the case. Diba? Oh, parang tanga lang, mga kababayan. Parang hindi nag-iisip. Overexcited mga to. Sa sobrang excited, mga kababayan, hindi rin maganda yung kinahinatnan. Akala nila, totally dismiss na. Akala nila, ganito na ang mangyayari. Ang taong bayan, lahat, nakatutok sa pangyayari. Diba? Di ngayon, binabati ko sila. Sabi pa nung si Batorne, siya daw ay guided ng Holy Spirit. Holy Spirit pala. Sino ba yung Holy Spirit na yun? Guided ni Digong at guided nitong si Kibuloy. Pero at least kahit papano, mga kababayan, may solid, mawala man etong sila Grace po, mawala man si Senator Coco at itong si Abby Binay, mukhang may papalit naman na matindi-tindi, na mayroon talagang utak, na gumagamit po sila ng prinsipyo ng precedence at prinsipyo po ng batas na nanggaling po sa konstitusyon. Hindi kagaya nung iba, nanggaling po sa ulo na wala namang laman. Diba? Yung nanggagaling lang sa dissenting opinion daw. Hindi ko na sinasabi dissenting. Dissenting. Kasi nga, Bisaya naman ito si Bato de la Rosa. Nabubusit na ang taong bayan, naiinip na kaming makinig. Sabi ni Gerardo Gandesa. Lahat naman po tayo, gustong-gusto natin na masimulan na yan. It just so happen, mga kababayan, siyempre tayo po ay nakikinig sa bawat partido, sa bawat kampo, at tinitingnan natin, tinitimbang natin sino ang tama at sino yung mali. 'Di ba? Pero good thing, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi pa rin tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Unang-una, 'di ba? Ang jurisdiction na acquired na ng impeachment court over dito po sa accused na si Sara Duterte. Yun nga ay binigyan na ng summon. So, yan ay hudyat na nagsimula na. At umamin naman din yung mga senador judge, hindi na nila kayang pigilan, tatawid na ito sa 20th Congress. Kumbaga tayo pa rin ang panalo. Pangatlo, mga kababayan, kung nawala man sila Senator Coco na magtatanggol, nandyan naman si Lacson, nandyan naman etong si Tito Sen pagdating sa bagay na yan. Dahil, mga kababayan, according sa kanila, ang mga statement, sila ay talagang magre-rely doon sa mga ebidensya na ihahain ng mga prosecutors. Diba? So, depende na lang yan, mga kababayan, kung ito ba ay mabigat, ito ba ay magaan, or hindi. Sabi ni Lita Maya, hindi abogado si Bato, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Alam naman natin yun. Kaya nga yan yung kanyang linyahan, hindi ako abogado. Pero nakakaintindi ako. Diba? Pero yung naiintindihan niya, sarili niya lang lingwahe. Nehemia Sigawa, shoutout.